Ipinahahanap na ng Department of Social Welfare and Development ang babae sa viral video na itinaboy ng gwardya ng isang mall. Ang pulisya naman tinitingnan kung lumabag sa anti-child abuse law ang nasibak ng gwardya. Balitang hatid ni Chino Gaston. Nakaupo sa hagdan ng isang mall ang babaeng yan na nakasuot ng uniformeng pang-estudyante. Bit-bit niya ang mga sampagita habang katabi ang kahon na may nakasulat na namamasko po. Kinakausap siya ng gwardya na itinuro ang isang lalaki na nagbebenta rin ng sampagita sa di kalayuan. Pero ang pananaboy umabot sa paghablot at pagsira ng gwardya sa mga bulaklak. Umakma rin siyang tila sisipay ng babae na inihampas ang natirang sampagita na hawak niya. Ang bidyong ito kuha sa harap ng SM Mega Mall sa Mandaluyong. Wala na mga sampagita vendor nang pumunta kami roon pero di bababa sa 4 na gwardya ang nagbabantay sa labas ng mall. Ang PNP Civil Security Group na nangangasiwa sa mga security agency may sariling investigasyon. Meron po tayong possible na violation ng Private Security Professionals Creed, violation ng Code of Ethical Standard. Posible rin na nilabag ng gwardya ang Anti-Child Abuse Law o RA 7610. Kabilang dyan ang anumang asal na minamaliit o niyuyurakan ang dignidad at dangal ng mga bata. At kung sakaling hindi na menor de edad ang babae, gaya ng spekulasyon sa ilang online post, Regardless of the age, ang tinitingnan natin yung decorum, yung behavior ng security guards towards the person. Dapat respectful and courteous ang ating mga security guards. pinapahanap naman ng Department of Social Welfare and Development ang babae at lalaking vendor para bigyan ng psychosocial support. Posible rin daw ang iba pang tulong para hindi na sila magbenta ng sampagita. Gusto rin kausapin ng DSWD ang SM Malls para sa posibleng training sa mga tauhan nito tungkol sa tamang pakikitungo sa mga menor de edad. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng SM Mega Mall na nakikisimpatya sila sa babae sa video. Kinokondina rin daw nila ang ginawa ng security guard. Pinaiimbestigahan na raw nila ang insidente sa ahensya ng gwardya. Sinibak na rin siya at hindi na papayagang magtrabaho sa anumang branch ng mall chain. Ayon naman sa agency na kinabibilangan ng gwardya, ikinalulungkot nila ang insidente. Humingi sila ng paumanhin para sa ikinilos ng gwardya at tiniyak na gumugulong na ang proseso. Patuloy rin daw nilang papaalalahanan ang kanilang team na maging mapagmalasakit at profesional sa lahat ng pagkakataon. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News.